Humanda at makinig sa mensaheng manggagaling sa Apokalipsis, ang 7 iglesia na nakasulat sa aklat ng Revelation. Ito ay hindi lang basta pahina na nakalagay sa matandang aklat. Sinasalamin nito ang kasalukuyan. Pansinin mo, kahit napakatagal at dekada nang nakalimbag sa Biblia, ito ay matunog at maingay pa rin sa bawat individual, mapakristyano o hindi. Tatanungin kita, kung magsasalita ang Panginoong Hesus sa oras na ito, ano ang sasabihin niya sa iyong pananampalataya kahit sa iyong iglesyang kinabibilangan? Humanda ka kasi ito ang sinabi ng Panginoon sa 7 iglesia na nakalagay sa Apokalipsis. Revelation chapter 2 verse 2. Alam ko ang mga ginagawa nyo, pati ang inyong mga pagsisikap, ang pagtatyaga. Alam ko rin na hindi nyo kinukonsinti ang mga masasamang tao. Sinisiyasat nyo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan nyo ang mga sinungaling sila. Tinis nyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya nyo sa akin at hindi kayo nanghina. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo, ang inyong pag-ibig sa akin ay hindi na tulad ng dati. Ang unang iglesia sa Asia na nakalagay sa Revelation ay ang iglesia ng Epeso. Ang iglesyang ito ay in-acknowledge ng Panginoon ang kanilang mga gawa at hard work. Church abandoned His first love and teachings. Nawala ang unang pag-ibig sa Panginoon. Ito ang makukuha nating lesson. Lahat ng mga mananampalataya daraan sa ganito. Matindi ang pag-ibig sa Panginoon. Sa una, pero sa kumalaunan tatagal because we are living in the last days at magkakaroon ng great apostasy. Mawawala ang pananampalataya, ang pag-ibig sa Panginoon. Ang unang pag-ibig sa Diyos na nagtutulak upang makapanagumpay sa paglilingkod. At mawawala iyan. Bawat mananampalataya dumaan sa pagiging masigasig, pagiging obedient, pagiging submissive. Pero darating sa point na panghihinaan ka ng loob. Mawawala yung first love mo sa Panginoon. Kakatamaran mo ang gawain. Kakatamaran mo ang pagsamba sa Diyos, even sa pagbabasa ng Bible at ang iyong personal devotion sa Panginoon. Ito ang dapat natin gawin. Alalahanin natin ang pag-ibig natin sa Panginoon. Kung paano tayong na-inlove sa Word of God, na-inlove sa mga gawain. Ayaw ng Diyos na maranasan na mawala ang unang pag-ibig mo sa Kanya. Katulad ng pag-ibig natin sa ating asawa, hindi mananatili na honeymoon stage. Dadating sa point na magkakaroon ng trials pero mananatili ang commitment natin. Magkaroon tayo ng commitment sa paglilingkod sa Diyos, sa pagmamahal natin sa Panginoon. Gagawin mo ito hindi dahil sa napipilitin ka, kundi dahil mahal mo siya. Yun ang gusto ng Panginoon sa ating paglilingkod. Ang aral, Church ng Efeso, huwag mawala ang ating unang pag-ibig. Bagkos panghawakan natin araw-araw teaching na nagmumula sa salita ng Diyos. Revelation chapter 2 verse 5. Alalahanin nyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati nyong ginagawa, kundi pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Ibalik natin yung gana natin sa paglilingkod sa Diyos. Gawin natin kung ano yung ginagawa natin noon na hindi na natin ginagawa. Ito ay magiging susi para tayo makapanumbalik sa Panginoon. Bumalik tayo sa ating unang pag-ibig sa Diyos. Ito ang iglesia ng Smyrna. Slanderous accusation by Jews against Christians had led to Christian persecutions by Roman authorities. Hinaharap nila ang matinding persecution sa panahong ito. Life and death situation ang kanilang hinaharap. Revelation chapter 2 verse 8. Isulat mo ito para sa anghel nagbabantay sa iglesia ng Smyrna. Ito ang mensahe niya na siyang simula at ang katapusan ng lahat. Namatay ngunit muling nabuhay. Alam ko ang inyong pagtitiis. Alam ko ring mahirap kayo, ngunit mayaman sa espiritual na mga bagay. Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabing mga Hudyo sila, ngunit ang totoo ay kampon sila ni Satanas. Ang iglesia ng Smyrna, sila ang mga mahihirap pagdating sa pinansyal, sa pisikal. O ano ang meron sila, wala kahit ano. Pero sila ay mayaman sa harapan ng Panginoon. Material poverty but spiritual wealth. Ina-acknowledge ng Panginoon ang kanilang matinding pagsisikap kahit dumadaan sa matinding persecutions. Kahit sa bingit ng kamatayan, hindi sila tumalikod sa pananampalataya. Can you imagine? Ito ang unang simbahan na hindi in-address na merong mali.
Bagkos, inomplement kung ano yung stand nila, yung ginagawa nila, yung nagtitiis kahit sa bingit ng kamatayan, hindi sila tumatalikod sa pananampalataya sa Panginoon. Sinabi din dito kung ano yung gagawin ng Panginoon doon sa mga persecutor. Pinaalala dito na ang magtiis hanggang sa wakas ay ang siyang magliligtas. Pinaalala dito yung victor's crown kapag nagtagumpay isang mananampalataya na mayroong matinding sakripisyo na dumaan sa matinding pagsubok o persecution. Revelation chapter 2 verse 10, huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit niyong danasin. Tandaan nyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukin kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang sa kamatayan at gagantimpalaan kayo ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan at di makakaranas ng ikalawang kamatayan. Verse 11, kayong nakikinig, pag-isipan nyo mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Ito ang aral, kapatid. Lahat ng Christians all over the world nakakaranas ng mga totoong persecutions. Hindi lang spiritual battle, kundi kahit sa mga hinaharap nila sa pang-araw-araw. This letter warns all Christians that all we may suffer greatly. The length of tribulation will be short compared to the promise of eternal life. Kahit na may pinagdadaanan ng Kristiyano sa mga totoong merong persecutions na hinaharap, in literal, papaiksiin ng Panginoon at hindi na magdudusa dahil may buhay na walang hanggan. Kasi merong mga pugot ulo kapag dumadana sa pagsubok, lalo na sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. It is obvious sa panahon po natin na ganito ang nagaganap sa mga communist country. Ang mga Kristiyanong nanatili po dyan na tapat, hindi tumatalikod sa Panginoon, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung dumaan man sila o dumadaan man sila sa matinding persecutions, papaiksiin ng Panginoon at ipapaalala lagi na mayroong buhay na walang hanggan na kaabang. Aral ito, kahit na maraming Kristiyano, konting pagsubok, konting hirap lang, tumatalikod na sa pananampalataya. Pero ito ang pangako ng Panginoon, the victor's crown, nakaabang sa buhay na walang hanggan. Ito ang iglesia ng Pergamum. Revelation chapter 2 verse 12, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Pergamum. Ito ang mensahe na may hawak na matalas na espada na 2 ang talim. Alam ko na kahit nakatira kayo sa lugar na hawak ni Satanas, ay nananatili pa rin kayong tapat sa akin sapagkat hindi kayo tumalikod sa pananampalataya nyo sa akin. Kahit noong patayin si Antipas, ang iglesia ng Pergamum located sa mga tao at nakapaligid po sila sa mga ganitong klaseng mamamayan, mga pagan persons, idolatrous, mga gumagawa lagi ng traditions, mga immoral ang pamumuhay, pero merong nananatili pa rin sa Panginoon. Actually, sinabi ng Bible, sila ay nasa lugar ni Satanas. Verse 14, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo, may ilan sa inyo na sumusunod sa mga aral ni Balaam. Si Balaam ang nagturo kay Balak kung paano udyukan ang mga Israelita na magkasala sa pamamagitan ng pagkain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan at sa pamamagitan ng paggawa ng sexual na immoralidad. Rumal-dumal sa harapan ng Panginoon ang mag-take ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. At ito ang ayaw ng Panginoon. Sabi ng Bible, magrepent ang lahat ng nakikidulang sa mga demonyo. Dahil ang espadang sinabi sa Revelation ay sumisimbolize sa Word of God, kung saan ito ay maingat na tinitake ang communion. At lahat nagtitake sa communion ng Panginoong Jesucristo ay hindi dapat mag-take sa inihain o inihandang mga pagkain sa mga Diyos-Diyosan. Verse 16, kaya magsisi kayo sa mga kasalanan nyo, sapagkat kung hindi, pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon at kakalabanin ko ang mga taong iyan na sumusunod sa mga maling aral sa pamamagitan ng espada na lumalabas sa aking bibig. Lesson nito mga kapatid, napakadali na inormalize sa Kristiyano sa simbahan ang mga bagay na hindi biblikal. Pero kailangan po nating gawin kung ano ang kalooban at sinasabi ng Biblia. Not to conform the pattern of this world, but be transformed by the renewal of our mind in accordance with God's Word. Ang iglesia ng Thyatira, isang masaganang lungsod at lumalagong pananampalataya ng mga Kristiyano. Revelation chapter 2 verse 18, isulat mo ito para sa anghel nagbabantay sa iglesia ng Thyatira. Ito ang mensahe ng anak ng Diyos na ang mga matay nagliliyab na parang apoy at mga paay nagniningning na parang pinakintab na tansok.
Alam ko ang mga ginawa nyo. Alam ko na mapagmahal kayo, matapat, masigasig, maglingkod, matyaga. Alam ko rin na higit pa ang ginagawa nyo ngayon kaysa noong una. Kaso ito ang problema. Hinayaan lang pumasok ang maring aral sa mga simbahan. Inakay ang mga mananampalataya sa paggawa ng kasalanan. Nag-lead sa congregation sa kasalanang pangangalo niya at pakikiapid. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Hinahayaan nyo lang na magturo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propeta. Nililinlang niya ang mga taong naglilingkod sa akin at hinihikayat na gumawa ng sexual na immoralidad at kumain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng panahon upang magsisi sa kanyang immoralidad. Ngunit ayaw niya. Makinig kayo. Bibigyan ko siya ng karamdamang hanggang sa hindi siya makabangon sa higaan. Parurusahan ko siya, pati ang mga nakipagrelasyon sa kanya kung hindi sila magsisisi sa kanilang kasamaan. Sobrang direct to the point yung sinabi ng Panginoon. Mga nakiapid sa aral at turo ni Jezebel kung saan nag-lead ito sa pangangalo niya at pakikiapid, merong parusa. Isang karamdamang hindi gumagaling na hindi makakabangon sa higaan. It's very symbolical mga kapatid sa ating church. Sa lahat ng mga gumagawa ng lihim sa simbahan, sa loob at labas, mga immorality, ito ay mahigpit na binabalaan ng Panginoon. Ang gumagawa ng lihim ay ibubunyag sa marami ang kanilang mga ginagawa. Ito ay iglesia ng Sardis, physically present but spiritually asleep. Revelation chapter 3 verse 1. Isulat mo ito para sa anghel nagbabantay sa Sardis. Ito ang mensahe na may 7 spirito ng Diyos at may hawak na 7 bituin. Alam ko ang mga ginagawa nyo. Marami ang nagsasabi na buhay ang pananampalataya nyo sa akin, ngunit ang totoo, para kayong patay. Maraming ganitong Kristiyano, lalo na sa huling panahon. Atin sa church, but spiritually asleep, spiritually dead, no commitment sa sharing. Walang pakialam sa ministeryo, sa pagpapalawak sa pangangaral ng salita ng Diyos. Merong spiritual laziness. Gumising kayo at pasiglahin ang natitira niyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. Dahil nakikita ko na ang mga gawa niyo ay hindi pagganap sa paningin ng aking Diyos. Kaya alalahanin niyo ang mga aral na tinanggap niyo. Sundin niyo ang mga ito at pagsisihan ng inyong mga kasalanan. Kung hindi, kayo gigising, darating ako sa oras na hindi nyo inaasahan, tulad ng isang magnanakaw na hindi nyo alam kung kailan darating. Pwede natin gawing normal ang pag-attend sa church, pero kitang-kita ng Panginoon, spiritually speaking, na kung nafe-feed ba yung ating spirito. Kung tayo ay gumaganap sa kalooban ng Panginoon, napakarami pang hindi nakakilala sa Diyos. Bakit merong ganitong spirito? Kasi nakita na yan sa spirito sa iglesia ng Sardis. Mga tamad ang mga mananampalataya. Walang bukang bibig kundi si pastor na lang at yung ibang mga naglilingkod kay Lord. Merong spiritual laziness. Ito ay parang cancer. Hihigupin palalim ng palalim ang mga taong ayaw sumunod sa kalooban ng Panginoon. Maraming mahahawa, makukurap ang church dahil sa mga taong physically present but spiritually dead. Ito ang iglesia ng Philadelphia. Revelation 3 verse 7, isulat mo ito para sa anghel nagbabantay sa iglesia ng Philadelphia. Ito ang mensahe ng banal at mapagkakatiwalaan na may hawak ng susi ng kaharian ni David. Kapag binuksan niya ang pinto ng kaharian, walang makakapagsara nito. Kapag isinara niya, walang sino mang makakapagbukas nito. Ang Panginoon, pinuri niya ang pananampalataya at pagiging tapat nito kahit dumadaan sa matinding pagsubok. Alam ko ang mga ginagawa nyo. Kahit kakaunti ang inyong kakayahan, sinunod nyo ang mga turo ko at naging tapat kayo sa akin. Kaya nagbukas ako ng pintuan para sa inyo na walang sino mang makakapagsara. Sobrang ganda ng recommendation ng Panginoon sa Philadelphia. Pangalawa, ito sa iglesia na hindi sinabihan na kung ano ang mali ang ginagawa. Una ay yung Smyrna. Pangalawa ay yung Philadelphia. Walang nakitang kapintasan dahil sa pagiging tapat ng mga tao dito sa iglesia ng Philadelphia. At ito ang sinabi niya sa mga persecutor ng Philadelphia. Makinig kayo. Ito naman ang gagawin ko sa mga kampon ni Satanas na mga sinungaling at nagpapanggap na mga Hudyo. Paluluhurin ko sila sa harapan nyo
at malalaman nila na mahal ko kayo. Ito ang pangako ng Diyos. In times of trial, He will protect him at gagawing haligi sa bagong Jerusalem. Darating ang matinding kahirapan sa buong mundo na susubok sa mga tao. Ngunit dahil sinunod nyo ang utos ko na magtiis, ililigtas ko kayo sa panahong iyon. Verse 11, malapit na akong dumating, kaya ipagpatuloy nyo ang mga mabubuti nyong gawa upang hindi maagaw na kahit sino ang gantimpalang inahanda para sa inyo. Ang magtatagumpay ay gagawin kong parang haligi sa bahay ng aking Diyos at hindi siya aalis doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod na Diyos, bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Ito ang mensahe ng Iglesia ng Philadelphia na ang nananatiling tapat hanggang wakas ay merong great blessing, merong naghihintay sa Panginoon. At kung dumanas man na matinding pagsubok o proteksyonan ng Diyos, what a promise of God na ang pangalan ng Diyos ay ilalagay sa iyo at isa ka sa haligi sa bagong Jerusalem. Ang huling iglesia sa Asia na nakalimbag sa Apokalipsis, the Church of Laodicea. Lukewarm Christians, hindi mainit, hindi malamig, ngunit sinusuka ng Panginoon dahil sa mahalagihay na pananampalataya. Revelation chapter 3 verse 15. Alam ko ang mga ginagawa nyo. Alam kong hindi kayo malamig o mainit. Gusto ko sanang malamig kayo o mainit, ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. Ang church ng Laodicea ay church na mayaman sa lahat ng bagay, pinansyal at material. Sa building ay mayaman, ngunit pobre at mahirap sa harapan ng Diyos pagdating sa pananampalataya. Ito yung mga salawahan ng pakiramdam. Maglilingkod ngayon, magcho-church ng Sunday, pagkatapos carnal Christian ng weekdays. Oo, nakikinig naman ng salita ng Diyos, nasa simbahan, pero hindi ina-apply yung mga aral ng Panginoon. Ito yung sinasabi ng Panginoon. The lukewarm Christians is sinusuka ng Panginoon ang kanilang mga pananampalataya. Sila yung mga Kristiyano at mga simbahang punong-puno ng palamuti at mga dekorasyon ng simbahan. Sobrang yaman pagdating sa pinansyal at mga literal na bagay, pero hubad sa paningin ng Panginoon. Sinasabi nyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay at walang pangangailangan. Ngunit hindi nyo alam na kaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan at hubad sa paningin ng Panginoon. Spiritual blindness sa mga taong ganito, sa mga lukewarm Christians. Oo, nag-church. Oo, nandyan naman pag Sunday, nakikiganap sa ministeryo, pero bulag sa katotohanan, hubad sa paningin ng Panginoon. Why? Dahil sa kanilang faith. Oo, mainit, pero kinabukasan malamig. Dumating ang persecutions, ayaw na maglingkod. Dumating yung trials, ayaw na maglingkod kay Lord. Oo, nasa simbahan, pero wala ang pag-ibig sa Panginoon. Marami pa akong gustong sabihin sa inyo mga kapatid, pero ito yung lesson sa Laodicea. Napakadali lang maging complacent sa ating pananampalataya. Kung tayo ay pinagpala ng Panginoon, matagal na at mahaba na ang ating paglilingkod sa Diyos. Pero wag tayo maging lukewarm Christian, maging malamig, mainit. Kailangan mag-init tayo sa Panginoon at ayaw ng Diyos na maging malamig tayo sa pananampalataya. Kaya naman, mahalagihay o maligamgam sapagkat isusuka ng Diyos ang pananampalataya ng ganito mga tao. Mga dalawa ang pag-iisip, hindi makapag-commit, walang paninindigan. Oo, mayaman na sa material na bagay pero hubad sa pananampalataya sa Panginoon. I pray na kumikilos sa iyo ang Panginoon habang pinapakinggan ang mensaheng ito. I pray na anuman yung napakinggan natin ay magkaroon ng aral sa ating pananampalataya. Kung tayo matagal nang naglilingkod o ngayon pa lang nakakapaglingkod sa Panginoon. Di ka pa naglilingkod kay Lord at ngayon mo lang narinig ito dahil pinasa, shinare sa iyo ito. Tayo mga kapatid na lahat ng ginagawa natin ay merong nakatingin at merong nakakaalam ng lahat ng bagay. Yun ay ang Panginoon. Lalo na sa mga naglilingkod sa Panginoon. Harap tayo sa hukuman ng Diyos. Harap tayo sa reward ng Panginoon. Gusto ng Diyos na tayo makapanagumpay. Kaya ako kinreate ang video ito, hindi para mag-create ng division. Ito mismo yung nakasulat sa banal na kasulatan. Ang gumaganap, makikinig, at bumabasa nito ay mapapalad. Tandaan nyo pa mga kapatid,
malapit na dumating ang Panginoon. I pray na i-share mo ang gospel, na i-share mo ang salvation na bumula sa ating Panginoong Kristo. Habang pinapakinggan mo to, lalong lumalim ang pananampalataya mo at lalo mo kasabikan ang mga gawain sa churches. Sapat na po ay napakinggan natin para tayo tumalikod sa paggawa ng kasalanan kung meron pa tayong lihim na ginagawang mali sa harapan ng tao pero walang nalilingid sa Diyos. Gusto kong magpasalamat sa iyo na nakarating sa huling part ng video ito. Gusto kong i-share mo ito sa unang tao ipapaisip sa iyo ng Panginoon. At meron akong hindi nasabi, let me know in the comment section. Napapanood nyo ito sa YouTube, subscribe kayo. Papanood nyo sa Facebook and TikTok, follow po kayo. God bless you mga kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. Ito yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless.